Hello kids! Again, I'm Teacher Bernadette. Welcome back to our home-based learning program. How are you? I hope you are all fine. If you ask me, well, as you can see, I'm fine too. Before we start our lesson, let's have a prayer. Bow your head, close your eyes, and feel the presence of the Lord. Prayer for Guardian Angel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now, let's have a short review. Last time, we discussed the letter I. Again, how does it sound? E, E, E. Very good. Let us read the following words with initial sound E. Iguana, infant, image, invitation, ink, insects, ill, and inch. And here are some words that has medial sound E. Fin, rip, lead, lip, kid, fig, gill, and tick. Today, we will discuss the next letter in the vowel family, the letter O. What is the sound of letter O? Just give an O. Again, O, O, O. Very good. Because of that, I'll give you a big check clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Big check. Now, let's watch this video. Can you make the letter sounds? We can show you how. What letter shall we learn? Let's find out now. Let's learn about the letter O. This is a capital O. This is a lowercase o. You know how the O looks now. Let's make the letter O sound. Yeah! O is for ostrich. O is for orange. O is for octopus. O is for ox. O is for old. O is for otter. You know some O words now. Let's make the letter O sound. Your turn. O. Letter O or sound O may be placed at the beginning of the word, which is the initial sound O. Here are some pictures or objects that has initial sound O. Yes, this is an ostrich. Ostrich is the biggest bird in the world. The word ostrich has an initial sound O. Ostrich. What is this again? O, ostrich.
Next is an otter. Otter is a kind of animal. It loves to swim and eat fish. The word otter has an initial sound O. O, O, otter. Next is an octopus. Octopus is a sea creature with 8 tentacles. The word octopus has an initial sound O. Octopus. Say it again. O, octopus. Next is orangutan. Orangutan is a big monkey. Do you know who King Kong is? King Kong belongs to the family of big monkeys. The word orangutan has an initial sound O. Orangutan. Say it again. O, orangutan. Next is overpass. It looks like a bridge over the road. Have you seen an overpass before? The word overpass has an initial sound O. Overpass. Say it again. O, overpass. Next, this is an oven. Oven is used for baking or roasting food. Do you have an oven at home? The word oven has an initial sound O. Oven. Say it again. O, oven. Now, let's read the words with initial sound O. Ostrich, otter, octopus, orangutan, overpass, oven. Very good, kids. Let's do the big check clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Big check. Now, how can we write letter O? Let us proceed and learn how it is done. If you will write the capital letter O, you are going to point to the top, then curve around and up. Point to the top, then curve around and up. Point to the top, curve around and up. Point to the top, curve around and up. For lowercase o, you are going to point, then curve it round and up. Point, curve around and up. Point, curve and up. Point, curve and up. This is the letter O with the sound O, O, O. This is the capital letter O and a lowercase o. I think you are now ready to write the capital letter O and lowercase o on your writing book. You may ask for assistance from your mom and dad to help you find page 51. On page 51, you are going to write the capital letter O and lowercase o properly. You may start now. You may pause the video while you are writing. Are you done? Please ask your guardian to check your work. That is all for today. Next time, we're going to continue our lesson, which is the medial sound O, wherein we can find the letter O at the middle of the word. I hope you enjoy this moment. That's all for our reading subject. Now, let's move to our next subject, Filipino. Halina't magbalik-aral tayo sa huli nating pinag-aralan, ang una at huling tunog I. Sabihin nyo nga mga bata kung ang larawan na aking ipakikita ay may una o huling tunog I. Ang mga nakikita natin ay larawan ng butiki at ibon. Anong hayop ang may unang tunog I? Tama, ang may unang tunog I ay ibon. Ang mga nakikita natin ay larawan ng ilaw at susi. Anong bagay ang may huling tunog I?
Magaling! Ang may huling tunog I ay susi. Mahusay kayo mga bata. Gawin po natin ang ating big check clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Big check. Bago natin pag-aralan ang titik O, pakinggan po muna natin ang maikling kwento na makikita natin sa pahina 58 sa ating libro ng Filipino. Ang pamagat ng ating maikling kwento ay Sina Mang Oyo at Aling Oma. Lumang-luma na ang oto ni Mang Oyo, pero hindi niya ito mapalitan ng bago. Ang kinikita niya sa opisina ay iniipon niya. Ang ginagastos nila ng asawang si Aling Oma ay galing sa pagluluto at pagtitinda nito ng masarap na okoy. Mabiling-mabili ang tindang okoy ng mag-asawa. Pinag-iipunan kasi nila ang pag-aaral sa kolehiyo ng nag-iisang anak na si Olivia. Tapos na po nating mapakinggan ang ating maikling kwento tungkol sa mag-asawang sina Mang Oyo at Aling Oma. May mga katanungan muli sa inyo si teacher. Sino ang masipag na mag-asawa sa kwento? Tama! Ang masipag na mag-asawa sa kwento ay sina Mang Oyo at Aling Oma. Saan nagtatrabaho si Mang Oyo? Magaling! Nagtatrabaho si Mang Oyo sa isang opisina. Ano naman ang tinitinda ni Aling Oma? Tama mga bata, ang tinitinda ni Aling Oma ay okoy. Bakit di pinapalitan ni Mang Oyo ang lumang oto niya? Magaling, kaya hindi niya mapalitan ang kanyang lumang oto dahil nag-iipon sila ni Aling Oma para sa pag-aaral sa kolehiyo ng kanilang anak na si Olivia. Tayo namang umawit muli mga bata. Handa na ba kayong sabayan si teacher kumanta? Ang tonong muli ng ating awit ay Tatlong Bibe. May isang titik akong nakita, titik O pangalan niya. Ngunit si titik O ay nagsasalita pala. Siyang titik na nagsabi ng O. Siyang titik na nagsabi ng O. Magaling mga bata, gawin natin ang big check clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Big check. Naaalala niyo pa ba mga bata ang ating maikling kwento kanina? Ano na nga po ulit ang pamagat ng ating kwento? Magaling, sina Mang Oyo at Aling Oma. Ito ang ilan sa mga pangalan na may unang tunog O na nabanggit sa maikling kwento. Halina't sabayan ninyo akong banggitin ang mga ito. Oyo, Oma, Oto, opisina, Olivia, okoy. Gusto niyo bang makilala mga bata si Titik O? Halina't kilalanin natin siya. Ako ay isa sa mga patinig sa alpabetong Filipino. Ang pangalan ko ay O. At ang tunog ko ay O. Gayahin mo nga ang aking tunog. Mahusay. Sabihin nyo nga ang pangalan ng titik na ito. O. Magaling. Sabihin nyo nga ang tunog ng titik na ito. O. Mahusay. Ulitin nga po natin mga bata ang tunog ng titik O. Mahusay. Ngayon, alam nyo na mga bata ang tamang pagsulat ng malaki at maliit na titik O at ang tunog nito. Magpapakita ako sa inyo ng mga larawan na may unang tunog O. Ano po kayang lugar ito mga bata? Tama, ito ay isang ospital. Ospital.
Ito ay isang lugar na kung saan ginagamot ang mga may sakit. Ulitin po natin mga bata ang pangalan ng lugar na ito. Ospital. Magaling. Ano po kayang hayop ito? Magaling. Ito ay isang oso. Ang oso ay isang malaking hayop na karaniwang naninirahan sa gubat. Ulitin nga po natin mga bata ang pangalan ng hayop na ito. Oso. Mahusay. Ano naman kayang pagkain ito? Tama, ito ay okoy. Okoy. Ito ay masustansyang pagkain. Kadalasan ito ay gawa sa gulay na kalabasa. Ulitin nga po natin ulit mga bata ang pangalan ng pagkain ito. Okoy. Magaling. Anong bagay po kaya ito? Mahusay. Ito ay orasan. Orasan. Ito ay instrumentong ginagamit upang masubaybayan ang oras. Ano ang pangalan ng bagay na ito? Magaling. Ito ay orasan. Ano po kaya mga bata ang nasa larawan? Mahusay. Ito ay isang oto. Oto. Ito ay isang uri ng sasakyan. Ano ang pangalan ng sasakyang ito? Magaling. Ito ay oto. Ulitin nga po nating bigkasin mga bata ang mga pinag-aralan nating salitang may unang tunog O. Ospital, oso, okoy, orasan, oto. Ito ang mga halimbawa ng salitang may unang tunog O. Gusto nyo ba ulit maglaro mga bata? Ang gagawin lang natin ay itataas ang kanang kamay kapag ang larawan na aking ipakikita ay nagsisimula sa titik O. At kung hindi po ito nagsisimula sa titik O, itataas ninyo naman po ang inyong kaliwang kamay. Ito ay okra. Go. Kung kayo ay nagtaas ng kanang kamay, tama ang inyong sagot. Ito ay okra. Ang salitang okra ay may unang tunog O. Okra. Ito ay oso. Go. Kung itinaas niyong muli ang inyong kanang kamay, tama po ulit ang inyong sagot. Ang salitang oso ay may unang tunog O. Oso. Ito ay atis. Go. Kung kayo naman po ay nagtaas ng inyong kaliwang kamay, tama ang inyong sagot. Mahusay. Ang salitang atis ay may unang tunog A. Atis. Ito ay eroplano. Go. Kung kayo ay nagtaas muli ng inyong kaliwang kamay, tama ang inyong sagot. Ang salitang eroplano ay may unang tunog E. Eroplano. Ito ay opisina. Go. Kung kayo ay nagtaas ng kanang kamay, tama ulit ang inyong sagot. Ang salitang opisina ay may unang tunog O. Opisina.
Magaling mga bata! Nasiyahan ba kayo sa ating laro? Halina't gawin muli natin ang ating Big Check Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Big check! Mga bata, muli nga po nating basahin ang mga salitang may unang tunog O. Ospital, opisina, okoy, orasan, oto, oso, okra. Hayan, mukhang madami kayong muling natutunan mga bata tungkol sa unang tunog O. Handa na po ba kayong magsagot sa ating libro? Tawagin po muli natin sina Mommy o Daddy at magpapatulong sa paghahanap ng pahina 60 sa inyong libro ng Filipino. Ang gagawin lang natin sa itaas na bahagi ng pahina 60 ay bakatin at isulat ang titik O. At sa ibabang bahagi naman ay ikakabit ng guhit ang laruang oso sa kamay ng mga batang may pangalang nagsisimula sa malaking titik O. Halimbawa, ang unang bata ay may pangalang Oka. Oka. Ikakabit natin ang kanyang kamay sa laruang oso. Maaari na po kayong magsimula. Paki-post po muna ang video habang kayo ay nagsasagot. Tapos na po ba kayo sa pahina 60? Halina't alamin natin ang tamang kasagutan sa ibabang bahagi ng pahina 60. Ang susunod na bata ay may pangalang Elo. Hindi natin ikakabit ang kanyang kamay sa laruang oso. Ang susunod ay si Olga. Ikakabit natin ang kanyang kamay sa laruang oso. Ang susunod ay si Oreng. Ikakabit natin ang kanyang kamay sa laruang oso. Susunod ay si Agot. Hindi natin ikakabit ang kanyang kamay sa laruang oso. Si Ophel, ikakabit natin ang kanyang kamay sa laruang oso. At si Odi, ikakabit natin ang kanyang kamay sa laruang oso. Magaling! Pumunta naman po tayo sa pahina 61. Ang gagawin lang natin sa pahina 61 ay hanapin at lagyan ng check ang mga nakalarawan sa loob ng oto ni Mang Oyo na nagsisimula sa titik O. Halimbawa, ang unang larawan ay okra. Lalagyan natin siya ng check. Maaari na po kayong magsagot. Paki-post po ang video habang kayo ay nagsasagot. Alamin natin ang mga kasagutan sa pahina 61. Ang larawang opisina, oso, orasan, at ostya ay dapat na may mga check. Ang atis at aso ay wala dahil sila ay nagsisimula sa tunog A. Ang ibon ay hindi natin lalagyan ng check dahil ito ay nagsisimula sa tunog E. Ang X ay hindi rin natin lalagyan ng check dahil ito ay nagsisimula sa tunog E. Mahusay kayo mga bata! Gawin nga po natin ang ating Big Check Club. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Big Check! Bago po natin tapusin ang ating aralin, tayo po muna ay manalangin. Prayer for Guardian Angel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom His love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sana po ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli. Paalam mga bata!